Subalit, ang maaari ko pong ibahagi sa inyo na sa kanilang jurisdiction, kung mayroong isang pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente, ay maaari agad na ikulong at patanggal kagad po sa pwesto. Eto, mga kaibigan, pinaresto at dapat arestuhin itong si Sara Sayad Lustay Duterte. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, mainit pong inilabasyo ito. Mismo ang NBI na ang nagkumpirma na talagang dapat arestuhin at pinaparesto ito si Sara Sayad Lustay Duterte. Huwag kalimutan mga kaibigan, mga ka-PBB, sa like sa video na ito. Kung nagustuhan niyo po, please subscribe my YouTube channel. Grabe ho itong pangyayaring ito. Dahil mismong senador ang nag-utos at siyempre sa tulong ho ng NBI kaugnay ho dito na dapat arestuhin na ito si Sara Sayad Lustay. Hindi po ito fake news, mga kaibigan. Kung gusto nyo pong malaman ang buong katotohanan, ang gawin nyo lang po, panuorin ang ibabahagi ko po sa inyo. Dahil kahapon mismo ay inilabasyo mismo na galing din sa NBI ang pag-aresto dito kay Sara Sayad Lustay Duterte. Anong kaso yun, mga kaibigan? Natatandaan niyo po ba, mga mahal kong taga-subaybay, itong pagwawala ni Sara Sayad Lustay na pagbabanta sa buhay ng ating mahal na Pangulo President Bongbong Marcos? Ay lumabas ang katotohanan na dapat noon pala ito ay naaresto na. Dapat noon pa ay nakakulong na ito. Subalit lumalabas na pinagbigyan lamang, binigyan ng konsiderasyon. Kasi Vice Presidente nga ang NBI noon nagbigay ng konsiderasyon. Ay kahapon mismo kinumpirma ng NBI na kailangang arestuhin na si Sara Sayad Lustay Duterte. Hindi na pwedeng pagbigyan ng kalayaan dahil napagbigyan na siya noon. Nako, hedo kapanapanabik mga kaibigan, na patapusin niyo po ang vlog na ito. Nako, matindi niyo po, mas matindi pa ang matutok pa sa inyo. Heto po, mga. He was arrested warrantless. It was a warrantless arrest, right? Tama po. Okay, so isang guro nagbanta sa dating Pangulo, agad-agad inaresto ng walang warat. Now, etong yung VP Sara, si Vice President Duterte, na nagbanta rin kay Pangulong Duterte at kay Pangulong Marcos. Anong difference ng dalawa? Well, ang pagkakaiba po nila, itong si Rema sa isang guro, si Vice President, isa naman pong Vice President, at siguro po ito ang naging konsiderasyon kung bakit hindi siya inaresto agad. So ibig sabihin ng NBI pala tumitingin sa tinatawag na special treatment. I cannot. So ibig sabihin hindi pala para sa NBI. Bakit noong panahon ni Pangulong Duterte, isang guro na nagsabi may patok sa ulo ng 50 million si dating Pangulong Duterte, kung sino makapagpapatay sa kanya, agad-agad inaresto na walang warrant of arrest. Ito naman si VP Sara, nasabi niyo allegedly bigyan ng death threat against President Marcos at hindi naresto. I cannot speak for the NBI at that time, Your Honor, sapagkat yung mga pangyayari pong yan, wala naman ako sa NBI pa po. Subalit ang maaari ko pong ibahagi sa inyo, ipamarapatin po ninyo, so ito nga pong aking pakikipagtalastasan sa aming pong mga foreign counterparts na aking din napag-aralan at
sinasabi nila na sa kanilang jurisdiction, kung mayroong isang pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente, ay maaari ka agad na ikulong at matanggal ka agad po sa pwesto. Pero again, respectfully, I cannot speak for the NBI noon po at saka yung pangyayari po doon. Ayan po mga kaibigan na alam ko na unawaan niyo buhat po sa inyo, Sway. He was arrested. Yan po si Senador Rapitol po. At siyempre itong NBI Director na tumistigo kahapon ho diyan sa impeachment. Aba, matindi ho ang isiniwalat at binitawan ni NBI Director. Batang bigyan po natin ng highlight dito na pinatunayan niya na kailangan talagang aristuhin na noong pa man itong si Sara Sayad Lustay Duterte. Dahil yun ho ang nasasaad na once na nagbanta ka sa buhay ng pagpaslang sa buhay ng Pangulo, kailangan kahit wala kang arrest warrant ay pwedeng aresto. Ba't hindi po inaresto noon? At lumalabas po ngayon, ang sabi nga, maaring consideration. Matindi yun, may selective pala consideration. But anyway, in fairness naman, hindi pa NBI Director noon, itong si Matibag. Si Santiago pa lang ho ang NBI Director noon. Ay kung ginawa mo pala, NBI Director, saludo pa naman ako dito. Itong sharpshooter na ito noon. Ito nga si Santiago, NBI Director, dating NBI Director Santiago. Kung ginawa mo pala at sinunod mo ang ruling ng batas na umiiral na kapag ang isang Vice Presidente ay nagbanta ng pagpaslang sa buhay ng isang Pangulo, lalo't live pa yan, naka-live, ay pwede palang arestuhin. Hindi mo kasi ginawa ang trabaho nun Hindi mo binigyan ng ngipin ang ruling ng batas na takuat nagkaroon ka ng konsiderasyon ayon dito kay Director Matibag. Kung hindi mo binigyan ng konsiderasyon nito, ay matagal lang nga sa kulungan, sana hindi ika nga po patuloy ang Pangulo sa Republika ng Pilipinas. Kahit maliwanag ko, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Napakaliwanag ko ang sinabi sa tanong ni Senador Rapitol po, bakit nung panahon ni Digong may nagbanta kay Digong ng isang buro? At nasaad po diyan kung anong uri ng pagbabanta. Wala pong warrant yun. Inaresto po, mga kaibigan. Legal yun. Ayon po sa gumugulo na ating batas. But dito ho, kay Sara Sayad Lustay, bakit hindi inaresto noon? Kaya ang sabi ni Director Matibag, binigyan lang ng konsiderasyon yan at pinatunayan at kinumpirma ni Director Matibag, NBI Director, na talagang kailangang arestuhin itong si Sara Sayad Lustay noong paman. Bakit mga kaibigan, hanggang ngayon po ay hindi na-aresto. At dinaan pa ho sa pamagitan ng impeachment. Dinaan pa ho sa anumang pagpapailang kaso. Samantalang maliwanag nga, pwedeng arestuhin kapag kahit walang arrest warrant kapag nagbanta ng ganon. Probe na ho yan noong panahon ni Digong Duterte na nagbanta kay Digong. Nako ho, abangan po natin mga kaibigan dahil umasa na lang po tayo ay dito sa impeachment at siyempre itong patutunguhan naggulong ng kaso niya diyan po sa FBI at sa DOJ tungkol po dito sa kaso ng kanyang pagbabanta sa buhay ni President Bongbong Marcos. Makukulong ba ho ito? Madidismiss ba ang kaso? Lalong tumatagal, painit ang usapin. Madidismiss ba ang kaso o makukulong si Sara Sayad Lustay o mapapatalsik sa pisto? Marami pong kabang-abang mga kaibigan. Muli po, nasaan si Sara Sayad Lustay ngayon? Sa next vlog, abangan po natin mga kaibigan kung nasaan si Sara Sayad Lustay. Hindi po siya inaresto nililinaw ko. Dapat noong pa man ang ibig kong sabihin, subalit hindi inaresto. Kaya ang sabi ng NBI, kailangang arestuhin, ba't hindi naman inaaresto? Di ba? Ay, alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong punto. Isang like, isang share sa video nito. Salamat po.